Papatayin kita. Ako si Lu Yunhong. Dati akong pangatlong anak ng mayamang pamilyang Lin sa Yuncheng. Ngunit ako pala ay napalitan ng ipanganak. 3 taon na ang nakalipas nang ako'y matagpuan ng pamilyang Lin. Ngunit, Hindi ako. Na-frame lang ako. Bitawan ninyo ako. Ako'y ipinagkanulo ng aking mga tunay na magulang, kapatid kong lalaki, kapatid kong babae, at kapatid kong ampon. At ipinasok sa bilangguan. Dumanas ng matinding paghihirap. Hindi ako. Na-frame lang ako. Hindi ako. Lu Yunhong, Narito. maaari ka nang lumabas ngayon. Bagamat ako'y napasok sa bilangguan ng walang kasalanan, ang 2 taon kong pagdurusa sa loob ay hindi ko na ipagpapatuloy ang paghahanap ng hustisya. Ituring na lang na bayad ko ito sa buhay na ibinigay ng pamilyang Lin sa akin. Mula ngayon, ako at ang pamilyang Lin ay walang utang na loob sa isa't isa. Salamat, sir. Nakalaya na ako. Dapat ko na ring bumalik sa aking mga ampon na magulang na nag-aruga sa akin sa loob ng 19 na taon upang maglingkod sa kanila. Yunhong, Sa wakas tumawag ka rin. Yunhong, namimiss ka na naming mag-asawa. Ma, ate, namimiss ko rin kayo. Bunso, sa loob ng 2 taon, isang email lang ang ipinadala mo. Bakit hindi ka man lang tumawag? At hindi mo kami pinapayagang makipag-ugnayan sa iyo? Kumusta ka naman sa 2 taong iyon? Pama, nabayaran ko na ang utang na loob sa pamilyang Lin. Gusto ko nang bumalik sa pamilyang Lu. Pwede ba? Yunhong, ikaw magpakailanman ang panganay na anak ng aming pamilyang Lu. Ang pintuan ng aming tahanan ay laging nakabukas para sa iyo. Pupunta na ako ngayon sa Yuncheng para sunduin ka. Aayusin ko na ang aming pribadong eroplano. Siya. Simula ngayon, ako, si Lu Yunhong, ay muling magiging pinakamayaman sa buong Lungwo, ang panganay na anak ng pamilyang Lu. Ako at ang pamilyang Lin ay wala ng anumang koneksyon. Sakay na. Haurang. Bagalan mo ng konti. Delikado ito. Probinsyanong ignorante. Ano ba alam mo? Wala na hangin. Kuya, ano nangyari? Kinilabutan ako. Si Third Kuya, nakapatay ng tao. Hindi ako nakapatay. Si Little Brother. Mama, sinabi ni Third Kuya ako daw. Sa totoo lang, ako'y ampon lang. Kung ako'y makakatulong sa Third Kuya, parang nabayaran ko na ang utang ko sa mama at papa sa pag-aaruga sa akin. Anak, ano sinasabi mo? Paano ako papayag? Lu Yunhong,
Kahit lagi mo inaapi si little brother, ngayon may namatay na. Ipapasa mo pa sa kanya ang sisi? Napakasama mo. Hindi, Papa. Ako'y inakusahan. Hindi ako nakapatay, Papa. Hauran ay anak ng Lin family na pinalaki namin. Hindi siya nagsisinungaling. Ikaw nakapatay at ipinasa sa kanya. Walang moralidad. Hindi karapat-dapat kang Lin. Hindi karapat-dapat sa Lin family. Nag-akusa pa sa little brother. Dadalhin ko ka sa pulisya. Ano hinihintay mo? Sumakay ka. Lu Yunhong, ngayon nakita mo ako? Walang bati? Ano natutunan mo sa kulungan? Alam mo pa na ako'y 2 taon sa kulungan. Puro masasamang tao doon. Ano natutunan ko? 2 taon noon. Ikaw, nakapatay ng tao. Ngayon nagpapanggap na inapi. Para kanino? Tara, uwi. Ako, Hindi, Lin. Ano uwi sa inyo? ano sinasabi mo? 2 taon noon. Papa mismo nagsabi. Hindi karapat-dapat kang Lin. Hindi karapat-dapat sa Lin family. 2 taon noon, ikaw nakapatay ng tao. Nag-akusa sa little brother. Galit lang sinabi ni Papa. Sige, pag-uwi. Pakiusapan ko, Papa, para ibalik ang Lin sa pangalan mo. Uwi. Ang pangalan na yan. Wala ako pakialam. Mula ngayon, ako at Lin family walang koneksyon. Ang kapal ng mukha mo, di ba? Bitawan mo ako. Ayaw kong umuwi. Ayaw kong umuwi. Gusto mong sirain ang pangalan ng pamilya Lin? Sa ganyang itsura mo, panaginip lang yan. May gagawin muna ako sa bahay ng mga Lin. Pasensya na. Hintayin niyo muna ako. Tatay, nanay, dumiretso na si kuya sa bahay ng mga Lin. Sunduin na lang natin siya doon. Ayos, sige. Ngayon kasi, birthday ni Yunhong. Noong mga nakaraang taon, ipinapadala ko lang ang regalo sa bahay ng mga Lin. Pero ngayon, dala-dala natin ang regalo at personal nating susunduin siya. Yungswan, maghanda ka ng magandang regalo para sa pamilya Lin. Alam ni Yunhong kung paano tumanaw ng utang na loob sa mga nagpalaki sa kanya. Tayo naman, bigla na lang tayong nagkaroon ng napakabuting anak. Dapat talaga nating pasalamatan ng mabuti ang pamilya Lin. Tama ka diyan. Ang pamilya Lin, siguradong may handaan para sa birthday ni Yunhong ngayon. Kaya nga siya naiwan doon. Ang regalo nating dalhin, hindi pwedeng pangkaraniwan lang. Baka naman mapahiya ang ating minamahal na anak sa harap ng mga bisita. Tatay, nanay, ako na ang bahala. Huwag kayong mag-alala. Sige, puntahan na natin si Yunhong. Tara, sunduin na natin si Yunhong. Tara na. Pinagbintangan mo ang bunsong kapatid, pero naisip pa rin niya na baka wala kang magandang cellphone pagkalaya mo. Kaya pinabigay niya ito sa'yo. Kahit na medyo matagal na niyang nagamit, bago-bago pa rin ito. 3 taon na ang nakalipas. Iniisip mo pa rin na ang nararapat lang sa akin ay ang mga gamit na ayaw na ni Lin Hauran. Ito ang pinakabagong modelo ng cellphone. Mahirap itong mabilis sa merkado. Ikaw, ang dami mong reklamo. Spoiled ka masyado. Kung ayaw mo, edi wag. Ito ang anting-anting na pinakuha ng bunsong kapatid para sa akin sa bundok 3 taon na ang nakalipas. Napakabait niya at maalalahanin, hindi tulad mo. Hindi ko inakala na ang anting-anting na pinagpaguran kong akyatin ang bundok para sa kanya, ngayon ay ipinagpapalagay na galing kay Lin Hauran. Talaga nga, ang pamilya Lin, hindi karapat-dapat sa mga paghihirap ko. Pag uwi mo, huwag mong lagi siyang babanggain. Sa bahay, huwag kang mag-away-away para lang magpabida. Baka magkagulo ang buong pamilya. Makinig ka. Basta sumunod ka lang. Ang pamilya Lin, hindi ka pababayaan. Kuya, bakit ngayon ka lang umuwi? Hauran. Hauran. Lu Yunhong.
Bakit nakalabas ka? Kuya, hindi ba't pupunta ka sa gym para sunduin si Bunso? Nauna nang umuwi si Bunso. Sakto ngayon, nakalaya na si Yunhong. Kaya sinabay ko na siyang isinundo. Mukhang si Second Miss Lin ay ayaw akong makalaya. Hindi naman. Miss mo rin naman si ate. Ngayong gabi, may napakagandang handaan. Mauna ka na sa taas at mag-ayos-ayos. Maghanda ka. Tandaan, magbihis ka ng disente. Ate, ito ay espesyal kong ipinagawa para sa iyo bilang regalo sa kaarawan mo. Sana magustuhan mo. Salamat. Ate, maligayang kaarawan. Salamat, Bunso. Naway laging maganda ang ate. Salamat. Gustong-gusto ko ito. O nga pala, may regalo rin ng ate para sa iyo. Wow, ito ang paborito kong Sea Blue Star na relo. Salamat ate. Ito para sa iyo. Salamat, ate. Ito ang unang pagkakataon na binigyan mo ako ng regalo. Gustong-gusto ko ito. Ate, sumama ka sa akin. May sasabihin ako sa iyo. Second Miss Lin, huwag ka nang magpanggap. Oy, Ikaw. Mukhang lahat sila ay akala hindi ako makakalabas ng buhay sa bilangguan. Kaya ginawa nilang kulungan ng aso ang lugar na ito. Sige na. Gayunpaman, mamayang gabi ay sasabihin ko na sa kanila ng malinaw. Ako at ang pamilya Lin ay tuluyan ng maghihiwalay. Third young master. Ginoong San, nakauwi ka na pala. Tito Rong, Ginoong San, nasugatan ka. Sandali lang. sa bahay na ito, ikaw lang, Tito Rong, ang tunay na nagmamahal sa akin. Ginoong San, nasugatan ang katawan mo. Kailangang mag-ingat, huwag masyadong mabasa. Tito Rong, sa mga nakaraang taon, kamusta ka na? Ginoong, ayos lang ako. Ikaw nga, ikaw ang tunay na anak ng pamilyang Lin. Pero mas masahol pa ang buhay mo kaysa sa isang katulong ko. Ngayon nakulong ka pa. Paano na ang kinabukasan mo? Tito Rong, ayos lang ako. Sa hinaharap, magiging mas maayos ako. Ginoong San, sa hinaharap. Kailangan mong sumunod ng mabuti sa Ginoong Amo at sa Ginang. Huwag mo nang guluhin si Ginoong Si. 2 taon kang wala. Si Ginoong Si ay nakuha pa ang pagtingin ng mayamang pamilyang Lu sa Yangcheng, kaya lalo siyang pinahahalagahan ng Ginoong Amo at ng Ginang. Ang mayamang pamilya sa Yangcheng? Pamilyang Lu? Sa 2 taon, tuwing kaarawan ni Ginoong Si, maraming regalo ang ipinadadala ng pamilyang Lu. Ayon sa Ginang sa Ginoong Amo, tiyak na dahil si Ginoong Si noong nasa Yang University, napakagaling ng mga grado, kaya napansin siya ng Pangulo ng Universidad na si Lu Wenhua, ang mayamang tao sa Yangcheng. Dapat sa iyo, Ginoong San, ang lahat ng ito. Sana noon pa, hindi ka napalitan. Tama. Sa akin talaga dapat ang lahat ng ito. Magkaaraw raw kami ng kaarawan ni Lin Hauran. Tiyak na regalo sa akin iyon ng mga magulang ko, na angkin lang ni Lin Hauran. Tio Rong, sabihin mo kay Lu Yunhong na pumunta na agad sa bulwagan. Magsisimula na ang handaan para sa kaarawan. Sige po, pangunahing Ginoo. Isasama ko na po ang pangatlong Ginoo. Pangatlong Ginoo. Ang handaan para sa kaarawan ngayon, ang amo at ang misis, ilang araw nang naghahanda. Napakagrandi ng selebrasyon. Kayo at ang pang-apat na Ginoo, magkaaro rin ng kaarawan. Malamang, ang amo at ang misis, may sorpresa rin para sa inyo. Maghanda-handa po kayo. Siguradong matutuwa ang amo at ang misis kapag nakita kayo. Sayang nga lang, wala na akong pakialam dyan. Ginoo at Ginang Lin. Ang swerte-swerte ninyo talaga. 3 anak, lahat ay mga ulirang lalaki, lalo na si Ginoong Hauran. Balita ko, kahit ang pinakamayamang pamilya sa Yangcheng, ang mga Lu, ay napapansin siya. Taon-taon, ang pamilyang Lu ay nagbibigay kay Ginoong Hauran ng mamahaling regalo sa kaarawan. Ngayon ay 22 kaarawan ni Ginoong Hauran, ang unang taon niya sa lipunan. Ano kaya ang sorpresang ipadadala ng mga Lu? Ang pamilyang Lu ay 100 taong pamilya sa Lungguo. Anuman ang kanilang ipadalang regalo, iyon ay pagpapahalaga sa aming pamilyang Lin at kay Hauran. Taos puso kaming nagpapasalamat. Mamayang gabi, dito mismo, personal kong pasasalamatan si Chairman Lu. Ano? Pupunta rin pala ang
pinakamayamang Lu, mamayang gabi? Ang pinakamayamang Lu, mamayang gabi ay magbibigay kay Haoran ng regalo para sa kanyang ika-22 kaarawan. Iyan ay napakalaking karangalan. Narito na ba si Ginoong Hauran? Hindi na ako makapaghintay na batiin siya. Narito na si Ginoong Hauran. Lu Yunhong, hindi ba't sinabi kong magpalit ka ng damit? Bakit ito pa rin ang suot mo? Gusto mo lang talagang ipahiya ang pamilya namin? Di ba? Di ba? Simula nang dumating siya sa pamilya Lin, palagi na lang siyang sumasalungat kay Bunso. Alam mo namang birthday ni Hauran ngayon. Kanyang ika-22 na kaarawan. Pero ang suot mo yung damit nung ikaw ay ikulong. Para bang nagdadala ng malas. Kuya Lin, ikaw ang nagpilit na pumunta ako rito. Akala ko may mahalagang bagay tungkol sa akin. Yun pala, kaarawan lang pala ni Lin Hauran. Ano? Hindi ba mahalaga ang kaarawan ng bunso namin? Naiinggit ka na naman ba kay Bunso? Tama na, tama na. Kapag kaarawan mo naman, pagbibilhan kita ng sariling cake, Pero alam mo ba kung kailan ang kaarawan ko? ang dami kong inaasikaso araw-araw. Paano ko matatandaan lahat? Kayo. Ayoko sanang magreklamo. Pero kayong lahat, paulit-ulit na nagsasabing pamilya kita. Pero ang pamilya ko, hindi alam na magkapareho. Ang kaarawan ko at ni Lin Hauran. Parehong araw? Lu Yunhong, bakit hindi mo sinabi ng mas maaga? Pareho pala ang kaarawan mo at ni Hauran. Ito, para bang pinaparamdam mong inapi ka namin? Hindi ko ba nasabi? Hauran, ang hipon na ito ay kakarating lang ngayong umaga. Tikman mo. Hauran, heto na ang pansit para sa mahabang buhay. Tikman mo. Wow, ang bango, ma. Paborito ko talaga ang pansit na luto mo. Ngayon, kaarawan ko rin. Oo. Lutuan mo ng pansit ang pangatlong Ginoo. Opo. Halika. Sabay-sabay tayong batiin si Hauran. Maligayang kaarawan! Nakalimutan lang naman ang kaarawan mo. Kailangan bang gawing malaking issue? Yunhong, dahil alam mong kaarawan mo ngayon, dapat ay nag-ayos ka muna bago pumunta. Magayos, ang suot kong damit na ito ay yung binigay sa akin ng tagapangasiwa noong unang punta ko sa inyong pamilya Lin. Ang pamilya ninyong Lin ay hindi kailanman nagbigay sa akin ng kahit isang damit. Paano ako mag-aayos? Paano mangyayari yon? Bawat buwan, nagbibigay kami ng bagong damit para sa lahat. Siguro ay sayang ka lang, ilang beses mo lang sinusuot ang damit, kaya wala kang bagong maisuot. Kuya Lin, mali ang pagkakaintindi mo. Ang taong tinutukoy mo ay dapat yung paborito mong bunso, si Lin Hauran. Hindi ako. Nangangatwiran ka pa. Tatawagan ko na si Uncle Rong. Kuya, ganito kasi yon. Si Lu Yunhong, wala siyang masyadong kaibigan sa Yuncheng at hindi naman siya kailangang makisalamuha. Pero iba kami ni Bunso. Marami kaming pinupuntahang mga aktibidad. Kaya, pansamantala kong kinuha ang budget para sa damit ni Lu Yunhong at ibinahagi ko sa amin ni Bunso. Oo, alam ni Mama yon. Yunhong, kahit nasa bahay ay hindi kami bumibili ng damit para sa iyo, pero bawat buwan ay binibigyan ka namin ng 50,000 piso na baon. Talagang wala ka talagang binili kahit isa? Nanay, hindi ba tayong lahat ay tig 300,000 bawat buwan? Kakakauwi lang niya. Anong gagawin niya sa ganoong kalaking pera? Malaki na ang 50,000. Bawat buwan ay nauubos, ni isang damit ay hindi bumibili. Hindi mo alam kung saan napupunta ang pera. Nakangiti ka pa? Isinama ka namin dito para mamuhay ng maayos. Dapat ay magpasalamat ng buong puso, hindi ang maging katatawanan dito at hayaang lahat ay pagtawanan ang pamilya Lin. Yunhong, kami ay isang prominenteng pamilya. Napakahalaga ng mukha. Mukha? Para itaguyod ang mukha ninyo? Kailangan ko munang makatanggap ng pera mula sa inyo. Ang pera ng pamilya Lin. Wala akong nakuha kahit piso. Imposible. 50,000 piso bawat buwan ay siguradong dineposito sa iyong bank account. Isipin mong mabuti. Wala talaga. Wala. Nagsisinungaling ka pa. Ang pamilya Lin bawat buwan? Kulang ba sa ganoong halaga? Ang ika-4 na anak ng pamilya Lin kapag nagpasyal sa amin, ay higit pa sa 50,000 ang gastos. Ang pinakamayaman sa Yuncheng, hindi magkukuripot sa 50,000, di ba? Sa tingin ko, sinasadya lang niyang magulo. Talaga nga.
Ang anak na pinalaki sa labas. Ay talagang hindi karapat-dapat. Assistant Lou, tingnan mo agad ang bank transaction records ni Lu Yunhong. Nakuha! Boss Lin! Sa account ng pamilya Lin, wala ang pangatlong anak. Ano? Ano? Walang account. Ginoong Lin talaga. Wala ang account ng pangatlong anak. Kailangan po ba magbukas ng account ngayon? Ako, ang tunay na anak ng Lin family. Nakabalik sa Lin family ng 3 taon. Sa family account, wala ang pangalan ko. Ang turing ninyo sa akin ay napakaganda. Ang tunay na anak hindi pinapayagan magbukas ng account. Hindi makatarungan iyan. Ang isang ampon nakakakuha ng 30,000 kada buwan. Ang tunay na anak walang kahit 1 piso, napaka-unfair nito. Yunhong, sorry. Nagkamali ako bilang nanay. Bukas, dadalhin kita ng nanay sa bangko para magbukas ng account. Maglalagay ako ng 50,000 sa account mo. Bibili ka ng kahit ano. 50,000, napakarami. Ginang Lin, itago mo pa iyan para sa Lin, Hauran. Paano mo kinakausap ang nanay? Yunhong, alam ng nanay na nagdusa ka, pero mas kahabag-habag ang sitwasyon ni Hauran. Hanggang ngayon, wala pa siyang nakikitang tunay na magulang. Magkaiba kayo, may magulang kang nagmamahal sa iyo. Pwede ba magbigay ka sa Hauran? Nakabalik ako sa Lin family ng 3 taon. Araw-araw, nagtitiis ng gutom. Nagdadala ng sisi, nakulong. Kung ganito ang turing ng Lin family sa tunay na anak, ako ayaw ko. Tumigil. Bata, noong nakulong ka ng 2 taon, hindi ako nagreklamo na ikahiya ng Lin family. Ngayon, dahil sa kaunting pera nag-iingay ka rito, anong klasing asal iyan? Kung gusto mo ng pera, sabihin mo direkta sa amin. Noong hindi mo sinabi, ano ang ginagawa mo ngayon? Ang kuya mo, bibigyan ka ng check. Maya-maya, may darating na VIP. Huwag mong galitin ang tatay. Nandito na si Ginoong Hauran. Lu Yunhong. Nangaapi ka na naman sa bunso, no? Hauran, ayos ka lang ba? Hauran, hindi ka ba nasaktan? Ang sakit! Lu Yunhong, alam mo namang espesyal na araw ngayon ng bunso. Sinadya mo pa siyang saktan. Huwag kang magpakalabis. Walang utang na loob. Mag-sorry ka. Mag-sorry ka nga. Magsusorry. Si. Pasensya na, ayos ba? Lu Yunhong, nabaliw ka ba sa pagkakakulong mo? Walang utang na loob. Tingnan mo kung paano kita pagbabayarin. Ako. Mahal, Yunhong, alam ni nanay na naagrabyado ka, pero sobra ka naman talaga. Mag-sorry ka na kay Hauran. Nay naman, masyado mo siyang pinagtatanggol. Lu Yunhong, kailangan mong lumuhod at humingi ng tawad kay Hauran. Magsisimula na ang birthday party. Sa ginawa mo, kapag dumating na si G. Lu, akala niya ang pamilya natin ay walang modo. Nay, okay lang kahit na ano ako, pero nadumihan ang damit ko. Espesyal itong inihanda para salubungin si Chairman Lu. Ngayon, nadumihan ito ni Kuya. Ano na ang gagawin natin? Huwag kang mag-alala. Pabili agad si nanay sa Lin's Department Store ng pinakabagong suit para sa'yo. Huwag kang malungkot, bunso. Kapag dumating na si Chairman Lu, malulungkot si Ginang Lu kapag nakita ka. Lin Hauran. Ibig mong sabihin, ang pinakamayaman sa Yangcheng, ang pangulo ng pamilyang Lu na si Lu Wenhua, ang mismong darating para sa birthday mo, maghanda ng regalo, mag-aalala si Ginang Lu sa'yo. Papa, Mama, Yunhong, hindi pa rin sumasagot sa tawag. Birthday niya ngayon. Siya ang bida. Siguradong lahat ay abala sa kanya. Saan siya may oras para sumagot sa tawag? Diretso na tayong pumasok para mabigyan natin siya ng sorpresa. Bilisan mo, umalis na tayo. Namimiss ko na siya. Kuya, huwag mo na akong sasaktan. Lu Yunhong, tama ang sinabi mo. Ang mga bisita na inimbita namin ay ang pamilya ni Chairman Lu. Pinapayuhan kita na ngayon din ay lumuhod ka at humingi ng tawad sa bunsong kapatid. Kung hindi Kung hindi ano?
Kung hindi, palalayasin ninyo ako sa pamilya Lin. Ngayong araw, kahit hindi ninyo ako palayasin sa pamilya Lin, gusto kong putulin ang relasyon sa inyong pamilya Lin. Putulin ang relasyon? Masamang tao ka. Naglakas loob kang banggitin ang paghihiwalay? Yunhong, kailangan mo bang saktan ang puso ni Mama? Paghihiwalay? Kakalabas mo lang sa bilangguan? Bukod sa pamilya Lin? Saan ka pa pupunta? Saan pupunta? Hindi na kailangang mag-abala ang tita. Tita, Yunhong, ikaw. Lu Yunhong, may konsensya ka pa ba? Ganyan ka makipag-usap kay mama? Kuya, papa, mama, kuya. Tiyak na dahil ako ang humawak sa posisyon bilang binata ng pamilya Lin, kaya siya nagwawala. Kuya, wag ka nang magwala. Ako ang dapat umalis. Bunso, akala mo ba talagang gusto niyang putulin ang relasyon sa atin? Malinaw na ginagamit lang niya ang paghihiwalay para manginis ng tao? Kuya, bakit mo ginagawa ito? Walang utang na loob. Lu Yunhong, hindi mo ba gustong putulin ang relasyon sa aming pamilya Lin? Kung gayon, ibalik mo ang lahat ng gamit ng pamilya Lin sa iyo. Ang mga ito. Hubarin mo! Hubarin! Hindi mo kayang hubarin? Ikaw ba ay hindi kayang maghubad? O ayaw mong bitawan ang kayamanan at karangyaan ng pamilya Lin? Ang cute mo naman. Wala kang utak. Panandali ang pagwawala lang ito. Isang panakot para mang-intimidate. Lu Yunhong, kung ayaw mong umalis, lumuhod ka lang ngayon at humingi ng tawad sa bunsong kapatid. Yunhong, bilisan mo, humingi ka ng tawad. Kapag naging matagumpay si Hao Yu sa hinaharap, maaari ka pa ring umasa sa kanya. Si, Tigilan mo yan. Walang hiya kang anak. Talagang naglakas loob kang maghubad? Bukhang gusto mo talagang umalis sa pamilyang Lin? Oo nga, pamilyang ganyan kababaw ang pagtingin. Tangang hindi aalis. Sakit sa ulo ng pamilya. Sakit talaga sa ulo ng pamilya. Lu Yunhong, kung ipipilit mong putulin ang ugnayan mo sa pamilyang Lin, susundin natin ang batas ng pamilya. 60 palo. Pagkatapos ng 60 palo, kung kaya mo pang tumayo at lumabas sa pintuan ng bulwagan, hindi kita pipigilan. 60 palo? Hindi biro yan. Yunhong, makinig ka sa nanay mo. Huwag ka nang magulo pa. Mag-sorry ka na agad sa kapatid mo. Ikaw naman talaga ang may kasalanan. Kuya, hindi ko kailangan ng apology mo. Tigilan mo na yan, okay? Ang bait naman ng ika-4 na anak ng mga Lin. 60 palo! Kakayanin kaya ng ikatlong Ginoo? Anong kakayanin? Sa tingin ko, nagpapapansin lang yan. simulan na. Ngayong araw na ito, talagang aalis ako sa pamilyang Lin. Ikaw, Yunhong. Yunhong, tumayo ka na. Ihanda ang parusa ng pamilya. Hinahayaan kitang magwala. Hinahayaan kitang magmatigas. Hinahayaan kitang maging walang hiya. Huwag nang paluin. Umalis ka diyan. Aminin mo na ang pagkakamali mo. Gusto mo bang mamatay ako sa galit? Umalis ka. Hinahayaan kitang maghiwalay sa pamilya. Naghihintay pa sa akin sina Papa, Mama at Ate. Pupunta ako sa kanila. Inay, kasalanan ko ito. Hayaan ninyo akong magdusa para kay kuya. Anak, alam ni Kuya ang kabutihan ng loob mo. Lu Yunhong, aminin mo na ang pagkakamali mo. Kung mananatili ka ngayon, baka tanggapin ka pa ng pamilya namin. Tay, wag mo na siyang paluin. Yunhong, aminin mo na. Tay, kahit hindi magsisi si kuya, sanay na rin naman ako. Wag mo na siyang saktan. Pakiusap. Yunhong anak, pakiusap. Aminin mo na ang pagkakamali mo. Lu Yunhong, ganyan ka ba katigas ang ulo? Mamamatay ka ba kung humingi ka ng tawad? Gusto mo talagang mapalo? Aaminin mo ba ang pagkakamali mo? Aaminin mo ba ang pagkakamali mo? Narito na ang pamilya Lu mula sa Yangcheng. Anya?
ang Lu family ng Yang Cheng para sa binata ng Lin family 22nd birthday gift. Isang courtyard house sa Yang Cheng Hefu, isang villa sa Yang Cheng, isang top-class sports car, isang blue diamond watch, Master Dana, isang tailored suit, isang Lu family black gold card. Ang malaki ng handa ng Lu family. Ang Lu Family Black Gold Card. Sa kasaysayan, tanging ang mga Lu lamang ang mayroon. Ito ang unang pagkakataon ibinigay sa taong hindi Lu. Mukhang ang Lu family, sa fourth young master ng Lin family, ay talagang pinahahalagahan. Ginoong Lin at Ginang Lin ay nagkaroon ng magandang anak. Ang Lu family ay ganito ang pagpapahalaga sa akin? Mga tao, dalhin siya. Babayaran mo ito sa susunod. Lu Yunhong, nakita mo ba? Ang pinakamayaman sa Yangcheng, ang Lu family ay ganito ang pagmamahal sa akin. Kahit na ikaw ay ang tunay na binata ng Lin family, ano pa ang magagawa mo? Hindi ba't ginawa ko sa'yo parang daga sa kalye? Luho, sa abala ng iyong schedule, pumunta ka mismo sa birthday ng anak ko. Ito ay talagang malaking karangalan para sa aming pamilya. Walang anuman, Lin. Napakagaling ninyong magpalaki ng anak, napakahusay ng inyong anak. Swerte ng pamilya Lin, karagdagan pa, swerte rin ng aming pamilya. Oo nga, nasaan si kuya? Nagtatago ba para magbigay ng sorpresa? Nandito rin si Gieneng. Lu Yunshuan ng pamilya Lu. Baka naman gusto ng pamilya Lu kay panganay o ika-4 na anak ng pamilya Lin. Gustong magpakasal. Sigang, Lu, 26 na taon na siya ngayon, di ba? Nasaan ang birthday celebrant? Nandito siya. Kumusta po, GNAG? Lu, maraming salamat sa mga regalo ninyo sa nakaraang 3 taon. Ang bawat regalo tuwing birthday ko, gusto ko talaga ang bawat regalo. Regalo? Sa nakaraang 3 taon, wala akong regalong na i-prepare para sa iyo. Nagkakamali ka ba? Sino ka? Ate, tulungan mo ako! Kumusta po, Miss Yunshuan? Ako si Lin Hauran. Tulungan mo ako! Tumabi ka. Hauran, Tumabi ka. Ate, nanay, Anak, anong nangyari sa'yo? Sino ang gumawa nito sa'yo? Presidente Lu, pasensya na po. Pilyo talaga ang bunso naming kapatid. Nakaabala pa sa inyo at sa pamilya ninyo. Sana'y mapatawad ninyo. Ano ba ang nangyayari sa pamilya Lu? Bakit parang napaka-importante ng isang presong kakalabas lang sa kanila? Chairman Lin, bakit hindi pa ninyo ikulong ang baliw na yan? Baka makaistorbo pa kay Presidente Lu. Sino ang mag-aabala sa kanya? Yunhong, sino ang gumawa nito sa'yo? At saka, yung sinasabi nilang pagkakakulong? Ano ang ibig nilang sabihin? Sabihin mo sa tatay mo, ang pamilya Lin ba ang umapi sa'yo? Ang anak ni Lu Wenhua ay hindi basta-basta maaapi. Gagawin ko silang magbayad ng mahal. tatay, wag. 3 taon na akong nandito sa pamilyang Lin. Nabayaran ko na ang utang na loob sa pagpapalaki nila sa akin. Mula ngayon, gusto ko lang maging mabuting anak ng pamilyang Lu. Nanay, gusto ko nang umuwi. Gusto ko nang bumalik sa pamilyang Lu. Uwi tayo. Uwi na tayo. Masakit na masakit ang nararamdaman ng anak natin ngayon. Iuwi muna natin siya, saka na natin pag-usapan. Ang utang na ito, sa susunod na lang natin sila pagbabayarin. Parang malapit ang relasyon ng bunso sa pamilyang Lu, ah. Lu Yunhong, apelyido rin niya ay Lu. Baka naman tunay siyang anak ng pamilyang Lu? Imposible. Probinsyanong istambay lang si Lu Yunhong. Ni hindi pa nga nakakapunta sa Central City. Paano siya makikilala ang pamilyang Lu? Ang pamilyang Lin ba ninyo? Talaga bang kilala ang sariling anak? Ha? Special scholar si Yunhong sa Central University. May National First Class Scholarship. Ang galing pala mag-aral ng bunso natin. Pero dahil sa pagpatay, nakulong siya dahil sa pagpatay. Ate, umalis na tayo. Tara, anak, uwi na tayo. Lin Hongli. Lahat ng birthday gift nitong 3 taon para kay Yunhong iyon. May mga bagay na baka nagkamali noon, pero hindi na mauulit ang pagkakamaling iyon. Hoy, Chairman Lu, ikaw, makinig ka muna sa paliwanag ko. Tumabi ka. Chairman Lu. Hoy, Chairman Lu. Akala ko ba dahil kay Lu Yunhong kaya nagpadala ng regalo ang pamilyang Lu mula sa malayo? Nagkamali ng tinayaan ang pamilyang Lin sa pagkakataong ito. Diretsyong na-offend ang pamilyang Lin ang pamilyang Lu. Umalis na tayo ng mabilis. Baka tayo pa ang madamay. Chairman Lin,
Mauna na po kami. Tatay, Hindi ko inakalang napakagaling pala ng bunso. Ang antas ng scholarship niya, mas mataas pa kaysa kay kuya. Kung hindi siya nakakulong noon, malamang kasing galing na niya ngayon si kuya. Tatay, baka naman pumunta tayo sa pamilya Lu para sunduin si bunso. Anong sundo-sundo diyan? Si Lu Yunhong, dahil nakulong noon, nakakahiya sa pamilya Lin. Ngayon, pinutol ko na ang relasyon natin sa pamilya Lu. Dapat noon ko pa siya pinalayas. Pero tatay, si bunso, kuya, bagamat mahilig sa pera si Ji Lu, nang banggitin ko na nakulong si Lu Yunhong, nabago ang mukha niya. Tama. Sino bang hindi maiinis? Sino bang hindi maiinis sa isang masamang tao? Sa tingin ko, dahil maraming tao kanina, kaya hindi siya nagpakita ng galit. Pagkalipas ng ilang araw, si Lu Yunhong na ito ay tiyak na babalik at luluhod para magmakaawang tanggapin natin siya. Sa oras na iyon, ipapakita ko sa kanya kung sino ako. Hauran, salamat sa pagpapaalala mo. Bagamat anak ko si Yunhong, inaasahan ko rin na siya'y maging matuwid at marangal. Ang tagumpay na nakamit sa pamamagitan ng panloloko ay hindi magtatagal. Sana, kapag siya'y bumalik, maunawaan niya ito. Nanay, tiyak na mauunawaan ni Third Kuya ang iyong mabuting hangarin. Lu Yunhong, mangahas kang guluhin ang birthday party ko. Hindi kita patatawarin. Nanay, ate, Oo, Yunhong, gising ka na, halika. Anak, ngayon lang nalaman ng nanay mo, sa loob ng 3 taon, napakaraming hirap na dinanas mo, at dahil sa mga Lin, nakulong ka pa. Bakit hindi mo kaagad sinabi sa nanay mo? nanay. Bakit hindi mo ko tinanong? Agad-agad na alam mo na ako'y biktima? Anak ko, anak mo ako. Hindi ba ako kilala ng nanay mo? Paano mo magagawa ang mga bagay na makakasakit sa iba? Oo nga, Yunhong, ako at tatay ay naniniwala rin sa iyo. nanay, tatay, ate. Salamat sa pagtitiwala sa akin. Yunhong, ano ang plano mo para makabawi sa mga Lin? Tutulungan kita. Ate, hayaan na lang ang nakaraan. Ngayon, ako at ang mga Lin ay tapos na ang lahat. Sa totoo lang, mas mabigat pa ang pakiramdam ko. Talagang anak ako ni Lu Wenhua. Matatag at mapagpatawad. Yunhong, sa loob ng 3 taon marami kami nagawa. Kapag gumaling ka, tumitingin tayo sa hinaharap. Anong ginawa ninyo? May inihanda si Papa para sa iyo. Mga stock fund at iba pa. Milyon-milyon ang daloy ng pera araw-araw para gawin mong baon. Milyon-milyon ang baon? At ako rin, nagtatag ako ng ilang kumpanya para sa iyo. At isa sa mga iyon ay isang entertainment company. Gusto mo ba ng mga sexy o yung mga dalagang mahinhin? Pumili ka lang. Ate, Ano? Mag-ingat ka. ano pong sinasabi ni ate? 22 taong gulang pa lang ako. Ikaw, umalis ka dyan. Huwag mong ibaboy ang kapatid mo. Pero ang 22 taon ay hindi na rin bata. Nanay, nitong 3 taon ay naghanap ako para sa iyo ng maraming girlfriend. Yung anak ng pamilyang Su. Teka, tigil. Alam kong marami kayong inihanda para sa akin, pero gusto ko munang bumalik sa Yangda para tingnan. Ha? Iniisip mo pa rin ang proyekto ng maternal robot? Sa tingin ko, ang artificial intelligence ay may malaking potensyal, kaya gusto kong pag-aralan ng mabuti. Sige, ang Maternal Robot Research Center ay pinondohan ng pamilya natin, kaya kampante ako sa pagbalik mo. Mag-apply ako bukas. Anong aplikasyon pa? Isang tawag lang yan. Ate, gusto kong umasa sa sarili kong kakayahan. Sige. Susundin ko ang gusto ng bunso kong kapatid. Magpahinga ka ng mabuti. See ya. Aalis muna si nanay. See. Yun Xuan, bagaman ayaw ni Yunhong na magreklamo, ngunit ang katotohanan noong mga panahon, kailangang maimbestigahan ng mabuti ang anak ko. Si Lu Wenhua ay hindi kailanman magdadala ng kasalanan ng iba. Ama, huwag kang mag-alala. Tiyak kong lilitaw ang katotohanan. Ano sa palagay ninyo? Hindi ba nakakagulat? Bago ito, ang ipinakilala ko kay Yunhong sa mga babaeng iyon. Ang pinakagusto ko ay ang babaeng may apelyidong Su at siya pala ang head sa research center. Pupunta ako ngayon para tawagan siya. Yunhong yun pala, ang pakiramdam ng pag-upo sa top class na kotse.
Ganito pala ang pakiramdam. Siguro noong nakaraang buhay ko, ako ang nagligtas sa sangkatauhan, kaya nakilala kita bilang isang napakagaling na kaibigan. Ano? Dahil ba sa kotse kaya ako ganito kagaling? Siyempre hindi, ang kaibigan ko, siya ay mula sa MIT Global, unang lugar sa Intelligence Competition, unang lugar sa Provincial AI Competition, unang lugar sa pandaigdigang kompetisyon ng mga matalinong robot Shulong Cup, unang lugar sa Global Application at Innovation. Hindi ko mabilang ang lahat. Sige na, sige na. Huwag mo na akong purihin. Kung pupurihin mo pa ako, lulutang na ako sa langit. Ah, Jongshu, okay ka lang ba? okay lang. Titingnan ko kung sinong walang mata, ang mga has na bumangga, sa mamahaling kotse ni Young Master Lu. Lu Yunhong, talagang hindi ka nawawala ah. Alam mo na mag-interview ako sa research center ngayon, tapos sinadya mong manggulo. Sino ka ba? Wala namang ginagawa ang tropa ko sa'yo. Jongshu, okay lang ba? Okay lang. Lu Yunhong, huwag mong isipin na dahil may backing ng mga Lu, makakaangat ka agad. Kapag successful ang interview ko ngayon, makukuha ko ang head ng research center, Su Linyue. Sa huli, mas mataas pa rin ang posisyon ko sa'yo. Su Linyue AI Tech Genius ang pinakamaganda sa Central Circle. Su Linyue ng Su Group. Ewan, Hempe. Yunhong sino siya? Kilala pa niya si Su Linyu. Lin Hauran, pupunta ka sa research center o sa Center for the Mentally Challenged. Tanga. Brod, okay lang? nag-comment lang ako ng konti sa third brother para umuwi na siya agad at huwag magalit ang mga parents. Agad-agad nananakit siya. Lu Yunhong, nangapi ka ulit sa broad, no? Sabi ko, parang hangin lang ang dumadaan sa mga mata mo, puro hangin ang laman, hindi mo ba nakita na siya ang unang ng asar, kayong dalawa ang nakabangga? Kayo ang may kasalanan. Kuya, kaya pala si third brother, naghihikahos sa pera. Naghihikahos? Lu Yunhong, hindi ba't kakagaling mo lang sa birthday party at sinundo ka ng pamilya Lu? Bakit? Hindi mo ba naipit ang hita mo? Yunhong, kailangan pa bang magpalapad ng hita sa pamilya Lu? May topak ba kayo? Kung nakapalapad ako ng hita o hindi sa pamilya Lu, hindi mo na kailangang pakialaman. Lin Hauran, binangga mo ang kotse ko, kaya dapat kang magbayad. Ang kotse kong ito, 10 milyon ang halaga, at ang pagpapagawa, kahit 1 milyon ang gastos. Bayaran mo. 1 milyon? 10 milyon ang halaga ng kotse mong ito? Hindi kaya hiniram mo lang yan kung saan-saan para mang-isa ng tao? Kuya, kasalanan ko lahat. Kung hindi dahil sa pagpapalit sa akin noong bata pa, kaya galit na galit sa akin si third brother, hindi sana nangyari ito. Hauran, paano naging kasalanan mo ito? Lu Yunhong, ngayon, huwag kang mag-asa na makakuha ng kahit piso mula sa akin. Ang aming pamilyang Lin, hindi magpapaapi sa mga tulad mong mangonggotong at manloloko. Si. Lu Yunhong, anong gusto ninyo? Anong gusto mo? Ang salamin ng Audi mong ito, aabot ng 10,000 pesos. Kotse ko yan. May utang ka pang 990,000 pesos. May utang ka pang 500,000 pesos sa akin. Kahit gibain ko ang sira-sira mong Audi na ito, hindi pa rin sasapat para sa bayad sa pag-aayos ko. Ano sa tingin mo ang dapat gawin? Yunhong, tama na ang kalokohan mo. Nag-iinarte ako? Kung hindi ninyo ako babayaran, wala akong magagawa kundi kumuha ng ibang bagay para mabawi. Inarte ba yon? Huwag nang mag-aksaya ng salita sa kanya. Tingnan mo ang relos niya. Mukhang mahal yan. Anong gusto ninyong gawin? Ang relong ito, mahigit pa sa 500,000 pesos ang halaga nito. Pero, isipin mo na lang na tubo ito. Lu Yunhong, Relo ko yan. Lu Yunhong, kung gusto mong makulong ulit, hindi ako mag-aatubiling ipakulong ka. Ibalik mo sa akin. Babayaran ko. Babayaran ko na lang, pwede ba? Ibalik mo ang relo kay Hauran. Lu Yunhong, ngayon, talagang
Parang hindi kita kilala. Talagang nakakadismaya ka. Umalis na tayo. Hauran, anong nangyari? Si kuya ang may gawa nito. Walang utang na loob. Tumigil ka. Lu Yunhong, boses ba ng tatay mo? Hindi mo naririnig? Kayong mga Lin, bingi ba ang tenga? O sira ba ang utak? Matagal na akong tumalikod sa pamilya ninyong mga Lin. Nakalimutan mo na ba? Ang walang utang na loob na to. Tama na, tama na. Malapit na ang oras ng interview ni Hauran. Ang interview ang pinakamahalaga. Tama si nanay. Mahalaga ang interview. Walang utang na loob. Pagkatapos nito, pag-uusapan natin to. Oo, Hauran, huwag kang kabahan. Yung pangalawang ate mo, nagtatrabaho sa research center. Tiyak na papasa ka sa interview. Hauran, sa interview mamaya, magpakita kang mabuti. Makapasok ka agad sa research center at makuha mo si Sulinye. Kapag nagkatuluyan ang mga Lin at Su, ang kahihiyan nating mga Lin sa birthday party, mababawi natin. Higit pa sa pagbawi ng dangal. Hauran, basta't matagumpay kang makapag-asawa sa pamilyang Su. Si Lu Wenhua sa hinaharap. Kapag nakita ako, kailangan niyang magpakumbaba. Tatay, nanay, kuya, alam ko na. Lu Yunhong, kapag napangasawa ko na si Su Linyue, hindi ka karapat dapat maghakot ng sapatos ko. Narinig ko, may interview ngayon. Isang tao lang ang kukunin sa huli. Galing tayo sa 10,000 aplikante at tayo ang napili. Kahit saan pa yan, mga pinakamagagaling pa rin tayo. Pero itong Robot Research Center, isang tao lang pala ang kukunin. Grabe naman, ang lupit. Wala tayong magagawa. Kasi ang Robot Research Center ay ang pinakamataas na research team sa larangan ng artificial intelligence sa buong mundo. Siyempre, mas mataas ang standards. Narinig ko, may darating pang isang malaking tao ngayon. Hindi lang malakas ang koneksyon, napakagaling pa sa propesyon. Tayo, mukhang pampagana lang tayo. Siya ang nagtapos sa batch na ito ng Central University bilang valedictorian, si Lin Hauran. Parang nakita ko siya sa recognition ceremony sa school. Wow, ang dating siyempre siya na yung malaking tao. Boss, ang galing-galing mo na. Kailangan mo pa bang magpa-interview? Kung si boss ang magiging tanging matanggap, matatanggap ko ng buong puso ang pagkatalo. Salamat sa inyong lahat. Magagaling din naman kayong lahat. Lu Yunhong. Lu Yunhong, anong ginagawa mo rito? Anong ginagawa mo rito? Ganon din ang gagawin ko. Nandito ka para mag-apply? Ginoong Lin, kilala mo siya? Sino ba siya? Isang Palaboy lang. mukhang talunan. Buong katawan niya. Wala man lang siyang suot na branded. Mas pangit pa sa damit ng aso namin. Ang ina-applyan mong posisyon ay senior researcher. Ang posisyong ito, na-applyan na ni Ginoong Lin. E ano ngayon, ang score ni Ginoong Lin sa written exam ay 99. Magkano score mo? Ang lakas ng loob mong mag-apply sa parehong posisyon. 100%. Perpekto. Ang galing mo naman. Ang husay talaga. Kaya pala naramdaman kong may dating ka ng isang dalubhasa. Perfecto. Paano mo nakuha yan? Tol, turuan mo naman ako. Lu Yunhong, huwag mong sabihing perpekto ang score mo sa written exam ay dahil sa kulungan mo yon kinuha? Kulungan? Anong nangyari? Anong kulungan? Kuya, hindi mo ba sinabi sa mga staff ng buong katotohanan tungkol sa pagkakakulong mo? Nakulong? Tapos nag-apply ka pa rito? Anong nangyayari? Oo, nakulong ako. Tatanong ko lang, yung application form dito, kailangan bang ilagay ang pagkakakulong? O kaya naman, hindi ba valid ang exam na kinuha ko sa kulungan? Hindi ba yun dapat? O sadyang ang interview ninyo ay magbabawas ng puntos dahil ang aplikante ay may record sa kulungan? May iba pa ba kayong gustong itanong? Nandito ang staff. Tapusin na natin to. Ikaw, Ang hirap ng exam sa written test, ang dami nating magagaling, walang nakakuha ng perfect score. Ikaw na isang ekspreso, paano ka nakakuha ng perfect? Tama. swertihan lang yan at may daya siguro. Baka nandaya ka sa loob ng kulungan. Tama ka. Sa tingin ko, may masamang hangarin yung tao na yan. Malamang? Nandaya nga. Yung written test nyo, may cloud monitoring ba? Nakita ba ninyong nandaya ako? Naiintindihan mo pala ang Ingles?
Ang research, hindi yan swertehan. Hoy, gago. Ekspreso siya, paano siya makakaintindi ng Ingles? Nagtuturo ba ng Ingles sa loob ng kulungan? Anong nangyayari? Bakit kayo nagkumpulan dito? Hauran. Hauran, dumating ka na. Paano? Handa ka na? Ate, dumating ka na. Ginoong Lin. Ang ate mo ay ang head ng research team. Ang ate ko ay napakahusay. Simula bata pa, siya ang modelo ko. Ate, dito ka nagtatrabaho, nakita mo na siguro ang President Su. Mas astig ba siya kaysa sa mga kwento? President Su, madalas busy ang President Su. Kahit nagtatrabaho ako dito, hindi ko siya madalas makita. Pero, ang bunso ko ay nag-a-apply sa core position. Sa hinaharap, madalas siyang makikita ang President Su. Kaya mo yan. Talagang ikaw ang Ginoong Lin. Nakaka-inspire. Ginoong Lin ay isang biyaya para sa mga ordinaryong tao na hindi maabot. Ate, ang kuya ko rin ay sumali sa interview at nanlait siya sa akin. Natatakot ako na hindi siya madaling papayag sa akin. Lu Yunhong, ano ang gusto niya? Inay, hindi pa nagsisimula ang interview. Yunhong, magsisimula na ang interview. May sorpresa ako para sa iyo. Ha? Anong sorpresa? Ikaw. Lu Yunhong, napakasama mo talaga. Pinalayas ka na ng mga magulang natin sa Lin family. Ayaw mo pa ring tumigil. Para sirain ang interview ni Hauran? Binibining Lin. Si Lu Yunhong daw po ay nakapasa sa official written exam. Imposible. Isang ex-convict ang makakapasa sa written exam? Hindi ako naniniwala. Ito ang resulta ng interview ko. Ikaw? Lu Yunhong, huwag mong dalhin ang mga peking datos na ito para linlangin kami. Sir, alam kong galit ka sa akin dahil napalitan ka noong bata pa at patuloy kang nagtatanim ng galit sa akin. Pero hindi mo dapat dahil lang sa galit mo sa akin ay sirain mo ang research center. Tama. Ang pag-unlad ng research center ngayon ay nasa critical na yugto, ang pagpapapasok ng isang ex-convict sa research center. Kung gayon, sa hinaharap ang research center, kapag kumalat ang balita, anong prestihiyo ang maiiwan? Eksakto. Lu Yunhong, ang aming research center. Ay hindi kailangan ng ex-convict, umalis ka na agad. Umalis ka na. Lumabas ka. Lumabas ka. Umalis ka na. Umalis ka. Bilisan mo. Lumabas ka. Mabilis. Umalis ka na. Lumabas ka. Umalis ka. Lumabas ka. Umalis ka na. Ayon sa Article 38 ng Criminal Law, ang mga taong nakalaya na pagkatapos ng sentensya ay may pantay na karapatan sa ibang mamamayan ayon sa batas. Ang inyong research center ay lalabag sa karapatang pantao? Lu Yunhong, bakit hindi ko napansin noon na magaling kang magsalita? Kaya tanong ko sa inyo, gusto ba ninyong magkaroon ng isang taong kakalabas lang sa kulungan bilang kasamahan ninyo? Mamamatay tao? Ayoko magtrabaho kasama niya. Tama. Nananawagan ako na tanggalin si Lu Yunhong sa aplikasyon para mabigyan ng lahat ng patas at makatarungang proseso. Lu Yunhong, umalis ka. Kung sino ang may reklamo, Pwedeng umalis na. Presidente Su ang Lu Yunhong na ito nakapatay ng tao sa aksidente at walang pagsisisi sa kanya. Nagdaya pa siya sa pagsusulat at saka nambuli pa siya sa mga aplikante. Naniniwala kami na dapat siyang matanggal sa aplikasyon. Ate, wag mong sabihin iyan sa kuya. Hindi rin niya sinasadya. Bunso, masyado kang mabait. Presidente Su siya ay bunso ko. Siya ang pinakaguwapo sa Yuncheng at top scholar sa Central University. At saka sa pagsusulat, nakakuha siya ng 99 puntos. Si Jilin ay talino at ganda. Kasama ng presidente, sumagandang pares talaga. Presidente Su, gusto ko lang sa teknolohiya, sa bansa, magbigay ng kontribusyon. Walang babae makakatanggi sa isang gwapong engineer. Sulin Yue, babae ka rin. Hindi ako naniniwala na makakatanggi ka. Magkapatid ba kayong dalawa? Opo, Boss Su. Magkapatid talaga kami. Siya ang tunay kong kapatid. Lu Yunhong. Huwag kang makialam sa pamilya Lin. Magdusa ka na lang. Ang ate ko ang pinakamabait sa buong mundo. Isa sa mga mahahalagang patakaran sa sentro ng pananaliksik ay walang nepotismo, linyan. Bilang leader ng proyekto, alam mo ang batas, pero lumabag ka, tanggal ka agad. Boss Su, ang kapatid ko, hindi siya pumasok dahil sa nepotismo. Pumasok siya dahil sa sariling kakayahan niya. Tama po, Boss Su. Nagkamali ka sa akin. Nagkamali? Leader Lin, ang pag-interview ba ay trabaho mo? Sa oras ng trabaho, ano ang ginagawa mo dito? Ako. Boss Su, kung nepotismo ang pag-uusapan, Lu Yunhong ay miyembro rin ng pamilya Lin. Pasensya.
Matagal na akong hindi miyembro ng pamilya Lin. Kayo, sa desperasyon wag mo akong idamay. Ikaw, Guardia. Tanggalin ang ID niya. Palabas ang dalawa. Boss Sue, Ang iba maghanda para sa interview sa tamang oras. Narinig ko na ang nanay mo ay naghahanap ng 9 na nobya para sa'yo. Isa ako sa kanila. Pero kumpiyansa ako na ako ang magiging tanging para sa'yo. G. Sue, wag mo naman akong biruin. Matanda na kasi ang nanay ko. Kaya, nagsasabi lang siya ng kung ano. Yunhong, hindi kita binibiro. Mula nang iligtas mo ako 10 taon na ang nakalipas. Hindi na kita nalimutan. Naku! Paano naging ganito si G? Sue, nalin lang ng nanay ko? Gigi, Sue, huli na ang oras. Kailangan ko pang magpa-interview. Ano pang interview ang kailangan mo? Ang buong Artificial Intelligence Center ay itinayo ko para lang sa'yo. G, Sue, sa diksyonaryo ni Lu Yunhong, walang salitang backer. Pasensya na, Yunhong. Nagmamadali ako. Tara, sabay tayong pumasok para sa interview. Si, Guard. Tanggalin ang ID niya. Pakiusap, samahan ninyo palabas ang dalawang ito. Kayong dalawa? Bunso, tapos na ba agad ang interview? Ang galing-galing mo talaga. Hauran, naghanda ako ng handaan para sa'yo sa Yuncheng Grand Hotel para ipagdiwang ang successful mong interview. Hauran, imbitahin mo ang mga kaibigan at kaklase mo. Magkita-kita tayo para mas masaya. Ma, Anak, anong nangyari? tatay, nanay, kuya, si Lu Yunhong, hindi lang niya sinira ang interview ni Hauran, nawalan pa ako ng trabaho dahil sa kanya. Idinagdag na tayo ng pamilya Su sa blacklist nila. Tayo, hindi na tayo makakahanap ng trabaho kailanman. Ano? Paano nangyari to? Nasaktan nating si Sulin Yue. Hindi lang kayo, kahit ang Lin Group ay mababaon sa negosyo. Paano nangyari? Si Lu Yunhong na walang utang na loob na anak. Ano bang ginawa niya? Paano niya nakipagkaibigan kay Boss Su? Tapos pinaratangan pa ako ng nepotismo, na pinapalusot ko si Hauran. Nagtulungan pa sila ng ibang aplikante para apihin si Hauran. hey, nanay, kasalanan ko lahat. Kung hindi dahil noong bata pa, napagpalit kami ng kuya kong pangatlo, hindi siya magkakagalit sa pamilya Lin ng ganito. Anak ko, hindi mo kasalanan to. Itong si Lu Yunhong. Binigyan namin siya ng buhay ang pamilya Lin. Sa halip na magpasalamat, gusto pa kaming lipulin. Grabe na talaga to. Anong gusto ninyong gawin? Nanggugulo ba kayo? Kuya, walang saysay. Si Lu Yunhong, hindi ko alam kung anong paraan ang natutunan niya sa kulungan. Nabighani niya si Boss Su. Ma, okay lang kung ako ang targetin ni third brother, pero ang gusto pa niyang saktan si second sister. Magkapatid sila, dugong mas makapal kaysa tubig. Anong kasalanan ang nagawa ng pamilya natin? Bakit kami nagkaroon ng ganitong anak? Grabe na talaga si Yunhong ngayon. Pa, ma, bunso, huwag kayong mag-alala. Sisiguraduhin kong magbabayad ang walang utang na loob na ito. Sa ginawa niya. sa kasalukuyan, ang teknolohiya ng artificial intelligence ay mabilis na umuunlad. Iyan na ang aking buong sagot. Salamat sa inyong lahat. Ang galing ng sinabi mo, ang husay mo talaga. Para akong durog na durog sa'yo. Napakagaling ng taong ito. Bakit pa siya nakulong? May bitak ang lahat ng bagay. Doon pumapasok ang liwanag. Ang ilang mga bagay ay pagsubok sa akin ng tadhana. Napakaganda ng sinabi mo. Ang galing talaga ng idol ko. Salamat sa inyong lahat. Ginoong Su, Magaling ang performance mo sa interview kanina. Hindi ko inakala na mas magaling ka pa sa inaasahan ko. Ginoong Su, sobra-sobra po ang pagpuri ninyo. Pero may pag-aalangan sila sa pagkakulong mo. Gusto mo bang imbestigahan ko ito para maliwanagan? Hayaan na ang nakaraan. Gusto kong tumingin sa hinaharap.
Ginoong sumauna na po kayo. Paalam. Sasamahan kita. Ginoong Su, may international call po kayo. Sino kayo? Ano ang gusto ninyo? Bitawan ako! Ano na naman ang gusto ninyo? Ano ang gusto mo, Lu Yunhong? Alam mo ba na pinahamak mo ang pangalawa mong kapatid na babae at ang bunso mong kapatid? Ako ang pumahamak sa kanila. May hinanakit ka sa pamilya namin, ang mga Lin. Pero wala namang kinalaman ang kapatid mo sa lahat ng ito. Bakit mo siya kinamuhian at pinagbintangan? Galit ka sa akin? Dahil hindi ko nagampanan ng tungkulin ko bilang isang ate. Tinatanggap ko yon. Ang bunso mong kapatid. Anong ginawa sa'yo ng bunso mong kapatid? Bakit mo siya kinakalaban para kay Sulinyue? Sulinyue. Sulinyue. Kailan pa naging sa kanya yon? Galit ka sa akin dahil hindi ko nagampanan ng tungkulin ko bilang ate. Tanggap ko yan. Yung bunso mo? Anong kasalanan sa'yo ng bunso mo? Gusto mo pang agawin sa kanya si Sulinyue? 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 Kailan naging sa kanya yon? Sol, alam mo naman gusto ko si Sulinyue at nagkakagusto rin siya sa akin. Nagkakagusto sa'yo si Sulinyue? Bulag ba siya? Lu Yunhong, ikaw! Walang hiya kang anak ka. Sagad-sagaran kang gumawa ng masama. Walang utang na loob. At di ka pa nagsisisi. Dinungisan mo ang pangalan ng pamilya Lin kung malaman ng lahat na napakasama ng ugali mo. Sa tingin mo ba, ang pamilya Su magpapatuloy pa sa pag-empleyo sa'yo? Kung malalaman ng lahat ng tao na napakasama ng iyong moralidad, sa tingin mo, kukunin ka pa ba ng pamilya Su? Nanggugulo ka sa akin. Anak kita, ayokong pahirapan ka. Basta lumuhod ka sa harap ng lahat at humingi ng tawad kay Ginoong Su para maalis ang paratang kina Haoran at Lin yan. At humingi ng kapatawaran kay Ginoong Su, papatawarin ka ng aming pamilyang Lin. Paano kung hindi sila patawarin ni Sulinyue? Edi lumuhod ka hanggang sa mamatay ka. Yunhong, si Boss Su ay mabait at nakakaintindi. Kung magluluhod ka na lang ngayon at magpapaliwanag ng malinaw na ikaw ang nagbintang kay Nianyan at Haoran, tiyak na patatawarin sila ni Boss Su. Sa ganito, pati ang iyong ama ay patatawarin ka. Lu Yunhong, araw-araw na nababaliw ang nanay mo sa pag-aalala sa iyo. Ano ba talagang pinaglalaban mo? Nababaliw sa pag-aalala? Kayong mga Lin? Ang galing ninyong magpabango ng sariling pangalan. Ginoong Lu, parang may ibig sabihin ang sinabi ninyo. Parang may malaking hinanakit kayo sa pamilya Lin. Siguro nga, dahil nga sa ganito kalaki ang hinanakit, kaya naman ginantihan ng masama ang kabutihan, at pinagbintangan ang pangalawang anak na babae, at pang-apat na anak na lalaki ng mga Lin. Talagang halata na galing sa bilangguan. Yung tingin niya, nakakamatay. Totoo. Lu Yunhong, kung ikaw, isang bilanggo, ay gustong magpatuloy sa negosyo, hindi ka talaga makakalayo sa aming mga Lin. Ang pagpaluhod sa iyo ni tatay para humingi ng tawad ay pagbibigay sa iyo ng isang pagkakataong bumalik sa pamilya Lin. Huwag mong sasayangin ang pagkakataon. Talagang isang pagkakataon ito. Hindi pa sapat na sinira ng pamilyang Lin ang unang kalahati ng buhay ko. Gusto pa nilang sirain ang pangalan ko at sirain ang huling kalahati. Kung ganito na nga. Wala na akong dahilan para magbigay ng puwang sa peke at mapagkunwaring relasyon sa dugo. Alam mong pagkakataong ito, gawin mo na. Lumuhod ka na. Ano pang gusto ninyong itanong? Itanong nyo na. Sasagutin ko ng buong katapatan. Walang pagkukubli. Basta kayang tiisin ng pamilyang Lin. Sinong nag-utos sa'yo na tumayo habang nagsasalita? Lumuhod. Bakit hindi ka pa lumuluhod? Tay, hayaan mo na siyang tumayo habang nagsasalita. Habang nandito pa siya sa bahay, marami tayong pagkakataon para kontrolin siya. Gusto pa ring bumalik ni Lu Yunhong sa pamilyang Lin? Kung ganon, papakitaan kita ng lasa ng impyerno. Hayaan mo na siyang tumayo habang nagsasalita. Basta't nananatili pa siya sa pamilyang ito, marami tayong pagkakataon para kontrolin siya. Si Lu Yunhong, gustong-gusto pa ring bumalik sa pamilya Lin? Kung ganon, papakitaan kita ng lasa ng impyerno.
Ginoong Lu, mula nang bumalik ka sa pamilya Lin 3 taon na ang nakalipas, galit na galit ka palagi kay Ginoong Lin Haoran, tama ba? Oh, Sa wakas, inamin mo rin. Sangge, ano ba talaga ang pagkakamali ko? Bakit mo ako kinamumuhian ng ganito? Yunhong, alam ng nanay na nasaktan ka, pero bakit mo naman kinamumuhian ang kapatid mo? Ano ba ang pagkakamali niya? Lu Yunhong, isang walang utang na loob. walang utang na loob? Anong utang na loob ang kalimutan ko? Anong kabutihan ang tinalikuran ko? Kayong lahat, halatang halata ang pagtatangi ninyo kay Lin Haoran. Hindi ako pinapansin, pinipigilan, at dinudurog ang kabutihang ginawa ko. Nanay, Tingnan mo, paano mo nalaman? Gusto ko ang bagong relo na ito. Ang relo ko ngayon. Halos mapunit na ang strap. masaya ako kung gusto mo. Salamat nanay. Alam kong ikaw ang pinakamagaling sa akin. Nanay, kailangan ko rin ng relo. Ito, magagamit pa ito. Gamitin mo muna ito. Haoran, subukan mo ang melon na ito. Ito ay dinala ng eroplano kaninang umaga. Salamat nanay. Halika, subukan mo ito. Haoran, halika, tikman mo itong melon. Kakarating lang kaninang umaga. Salamat po. Halika, tikman mo ito. Dahil lang sa kanya, nakasama ninyo siya mula pagkabata. Sobrang pinapaboran ninyo siya. Ako, ang suot ko ay lumang relo niya, lumang damit niya, tapos ako pa ang sinisisi. Ganoon ba? Grabe naman ang pamilya Lin. Sa tingin ko, kahit sino, magagalit talaga. Ano ba ang nangyayari sa pamilya Lin? Akala ko ba para mag-clarify tayo, bakit parang nag-expose na ng baho? Walang hiya ka. Nagsasabi ka na naman ng kung ano-ano. Ako, Tigil! Anong gusto ninyong gawin? Boss Su, si Lu Yunhong, isa siyang taong walang integridad. Ang mga sinasabi niya ay huwag ninyong paniwalaan. Hindi paniwalaan ang sinabi niya? Sa inyo ba ako maniniwala? Boss Su, mali po ang hinala ninyo sa akin at sa ate ko. Kanina lang, si Lu Yunhong ay umamin na mismo. Naiinggit lang siya sa akin, kaya sinadya niya akong siraan. Narinig naman ng lahat. tama po, Boss Su. Anak ko siya, kilala ko siya. Sadyang sinungaling at nakulong pa. Hindi siya angkop na magtrabaho sa inyong research center. Ganito siya magsalita tungkol sa iyo. Tunay ba siyang ama mo? Wala akong ganoong ama. Tama nga. Sino bang tunay na ama ang sisiraan ang sariling anak sa harap ng napakaraming reporter? Boss Su, ako po. Ano? Nagtuturo ka sa akin? Sino ka ba? Hindi siya karapat-dapat. Ako ba? Karapat-dapat? Su, nandito na pala ang pinuno ng pamilyang Su. Balita ko, mahigpit ang disiplina sa pamilyang Su. Lalo na kay Boss Su. Napakahigpit ng mga hinihingi sa kanya. Ang pamilyang Su, siyam na henerasyon, iisa lang ang lalaking tagapagmana. Sa henerasyong ito, si Su Linyue na lang ang nag-iisang anak na babae. Lahat ng pag-asa ng Su Group ay nakasalalay kay Boss Su. Lalo na ang kanyang pag-aasawa. Oo, narinig ko. Wala sa mga kilalang pamilya sa buong lungsod ang nakapagbigay lugod sa kanila. Totoo. Ma, pa, bakit kayo nandito? Hindi ko inakala na si Su Linyue, na matapang at determinado sa labas, sa harap ng kanyang mga magulang, ay ganito rin pala ka-gentle. Kung hindi kami pupunta, baka maagaw ka nitong dating bilanggo. Anak, ang pamilya natin ay laging kilala sa pagiging marangal. Hindi ka pwedeng maging malapit sa isang dating bilanggo. Ma, nanay, Mukhang ayaw na ayaw ng matandang babae na to kay Lu Yunhong. Ma'am Jo, wag mong husgahan ang kuya ko. Napakagwapo ng kuya ko. Isang beses pa lang sila magkita ni Boss Su. Yakap agad. Naku, bunso, masyado kang naive. Yan ba ang tawag mong guwapo? Malinaw na nambabastos yan. Yunhong, paano mo nagawa ang isang bagay na to? Isang bilanggong ang lakas ng loob mong linlangin ang anak ko. Hayaan mong sabihin ko ngayon, kahit mamatay man ako, hindi ko ipapakasal ang anak ko sa isang tulad mo. Nanay, huwag kang ganyan. Iniligtas ni Yunhong ang buhay ko. Kung ganoon kataas ang standards ng pamilya Su, sa tingin ko, mas mabuting wag na lang ituloy ang kasal. Huwag kang mag-alala, Yunhong. Linyue, sa totoo lang, matagal na kitang gusto bilang magiging manugang na babae ng pamilya namin.
Pero ngayon, sa ugali ng mga magulang mo, ikaw at ang anak ko ay malamang na hindi na magkakatuluyan. Anak, tatanong ko lang po, anong relasyon ninyo ni Ji, Lu Yunhong? Dien. Lu, hindi ba't si Lu Yunan lang ang anak ninyong babae? Bakit nyo tinawag na anak si Lu Yunhong? Si Lu Yunhong ay aming ampon. At siya rin ang magiging tagapagmana ng Lu Group. Naku, isang napakalaking balita ito, yung si Lu Yunhong na itinaboy ng pamilya Lin, anak lang pala ng pinakamayamang pamilya sa bansa, at tagapagmana pa ng pamilya Lu. Naku, parang na-offend na natin ang pamilya Lu. Imposible. Talagang imposible. Probinsyano lang siya, ni hindi pa nakakapunta sa Central City. Paano siya naging anak ng pamilya Lu? Ito, mali siguro ito. Tita Lu, baka hindi pa po ninyo alam. Si Lu Yunhong ay mamamatay tao. Nakulong pa nga. Oo nga, Ginang Lu. 2 taon na ang nakalipas. Nakabangga ng tao si Lu Yunhong. Nakulong din siya. Tiyak na niloloko kanya. Ginang Lu, bagamat ako ang tunay na ina ni Yunhong, pero para maiwasang magkamuli siya, sasabihin ko ng malinaw sa inyo. Si Yunhong, may problema talaga. Tama, tama. Ginang Lu, huwag ninyong pababayaan ang isang ex-convict. Nasirain ang inyong pamilyang Lu at ang daang taong magandang reputasyon nito. Ginang Lu, bagamat ako ang tunay na ina ni Yunhong, para maiwasan ang kanyang patuloy na pagkakamali, kailangan kong maging malinaw sa inyo. Si Yunhong, may problema talaga siya. Tumigil kayong lahat. Si Yunhong ay isang taong may malasakit at may paninindigan. Hoy, wala kang karapatang magsalita dito. Isa lang siyang dating preso. Anong klaseng mabuting tao pa ba yan? Ang mga pangit na mukhang ito. Yunhong, paano mo nagawa ang ganitong kalaking kalokohan? Si Lu Yunhong ay isang mamamatay tao at nakulong pa. Hey, Ginang Lu, huwag ninyong pababayaan na isang dating preso lang ang siyang magwasak sa daang taong magandang pangalan ng inyong pamilya. Lu Yunhong, ang mga paghihirap at pang-aapi, hindi mo na kailangang tiisin pa. Sinong nagsabing pumatay ang kapatid ko? Ate, Sino ang nagsabing pumatay ang kapatid ko? ate, Hindi siya. Yunhong, nitong mga nakaraang taon, ang ate mo ay patuloy na nag-iimbestiga tungkol dito. Naniniwala ako na may ibang katotohanan ito. Nandito ang mga records ng aksidente noon. Hindi salarin ng kapatid ko. At sigurado ako na ang salarin ay nandito mismo sa lugar na ito. Mrs. Lu, ano ba ang ibig mong sabihin? Noon, sa loob ng kotse, sina Yunhong at Hauran lang ang nandoon. Kung hindi siya, baka naman si Hauran. Miss Lu, may nahanap po ba kayong ebidensya? Pinag-aaralan ko pa. Nagbobola ka lang pala. kuya, ganyan ang third brother mo, nagbibinta ng walang bahan. Mukhang ang pamilya Lu ayaw lang aminin na lumaki sila ng isang mamamatay tao, kaya binabaligtad ang katotohanan. Tapos na ang kaso noon. Nililinis ng pamilya Lu ang isang mamamatay tao. Walang pakialam sa batas ng bansa. Ang mga mayaman ba ay pwedeng gumawa ng gusto nila? Chairman Lu, ano po ang masasabi ninyo sa ginawa ng inyong anak? Kakausapin niyo ba siya o palalampasin? Chairman Lu, nag-aalala po ba kayo na baka ang inyong anak na babae ay gumawa rin ng ilegal? Hindi salarin ng anak ko. Ang mga anak ng pamilya Lu ay hindi gagawa ng anumang labag sa batas. Tama. Naniniwala kaming lahat. malaki na ang nangyari. Kahit para na lang kay tatay, kay nanay, at kay ate, hindi na ako pwedeng magtago pa. Hindi ako ang pumatay. May ebidensya ako. Kuya, kung may ebidensya ka na hindi ka pumatay, bakit hindi mo inilabas noon pang 2 taon? Ngayon mo lang ilalabas? Sino ang maniniwala? Tama siya. Kung may ebidensya ka noon pa, at inilabas mo 2 taon na ang nakalipas, hindi ka sana nakulong. 2 taon na ang nakalipas. Napagbintangan ako ng pamilya nila, nawalan na ako ng pag-asa. Inisip ko, itong 2 taon sa bilangguan ay kapalit ng utang na loob ko sa kanila. Pero hindi ko inakala na gagamitin nila ito para atakihin ang pamilya namin. Hey, Ang gusto kong sabihin ngayon, lahat ng ito, ang pamilya nila, ang may kasalanan. Sila ang nagdala ng problema sa sarili nila. May ebidensya ako para patunayan na hindi ako ang dahilan ng aksidente noon. Hindi ako, kundi si Lin Hauran. Akala ko kung ano yon. Naglabas pa ng sira-sirang cellphone.
Gusto mo bang sabihin na may recording ba sa cellphone na ito? Makakatunay na malinis ka noong araw? Sir, San. Ganito na lang ba ang galit mo sa akin? 2 taon na. Gusto mo pa rin akong siraan ng ganito? Lu Yunhong, ang peking recording na ito, hayaan mo muna kung magagawa o hindi. Bilang ebidensya sa korte, sinisiraan mo ang iba at gumagawa ng peking ebidensya. Illegal din yan, di ba? Gusto mo pa bang makulong? Sino ang nagsabing recording ang ebidensya ko? Hindi recording. Mukhang determinado at sigurado siya. Baka mayroon talagang malakas na ebidensya? Malaki at mayaman ang angkan ng Lu. Gusto nilang makahanap ng ebidensya. Hindi naman mahirap yon. Mahal, baka naman, talaga bang may ebidensya si Yunhong? Imposible. Hindi siya ang salarin. Baka naman. Tatay, nanay, kuya, ate. Hindi naman kayo talaga naniniwala sa sinasabi ni Lu Yunhong, di ba? Alam ko yung nangyari sa aksidente noon. Naapi si third brother. Mas mabuti pang magpiyansa ako ng 2 taon para makapaglabas siya ng sama ng loob. Howran, paano kami maniniwala sa isang dating preso? Lu Yunhong, hindi ako mag-aatubili na ipakulong ka ulit. Tumahimik ka. Hindi ko makakalimutan na ikaw mismo ang nagpakulong sa akin noon. Ikaw ang may kasalanan noon. Ako lang naman ang nagpakitang gilas sa sariling pamilya. Walang utang na loob. Huwag mong idamay si Hauran. 2 taon na ang nakalipas. Napakulong kita. Kaya ko ulit gawin ngayon. Ang pamilya ninyong Lin, lahat kayo'y bulag at pipi. Hanggang sa puntong ito, pinagkakalat ninyo si Yunhong. Magsisisi kayo. Sa ganyang ugali ng mga Lin, hindi sila naniniwala sa sinasabi ni Lu Yunhong. Lu Yunhong, malamang nagsisinungaling. Ang mga Lu, napahamak talaga. Naloko sila ng isang bilanggo. Baka kasabwat din ang mga Lu, kasama sa paggawa ng peking ebidensya. Wala kayong alam sa lahat. Tapos hatulan mo ang mga Lu? Sino ang nagbigay ng karapatan? Yunhong. Ang mga Lin, lahat sila, ganitong mukha. Hindi ko alam kung sa mga taong ito, gaano ka naghirap. Masakit sa puso ng mama. Mama, okay lang ako. Nandito kayo. Masaya ako ngayon. Ano pang pakikipag-usap sa kanila? May ebidensya kami. Paano natin papayagan ang ganitong pag-akusa? Peking ebidensya. Tapos tama pa kayo? Napakabait ng 4th young master, tapos inakusa siya. Talagang walang hustisya. Peke ang ebidensya? Tawagan mo lang para malaman. Kanino ka tumatawag? Dumating na ang tamang panahon. Umakyat ka na agad. Hoy, sino ka? Hoy, sino ka talaga? Bakit mo tinutulungan si Lu Yunhong na sirain ako? Kuya, binaba niya. Mabuhay. Ang numerong tinawagan mo ay hindi nakarehistro. Lu Yunhong, bakit yung numerong tinawagan ko pabalik ay hindi nakarehistro? Kanino ka talaga tumatawag? Sino talaga siya? Lin Hauran, natatakot ka na. Tatay, kung hindi mo ako matanggap bilang ampon, pwedeng sabihin mo ng diretso sa akin. Aalis na lang ako sa pamilya Lin, pero hindi ka pwedeng gumawa ng peking ebidensya at mag-hire ng tao para ipahamak ako. Kung ipinahamak ka nga ba o hindi, malalaman natin mamaya. Teka, may paparating. Nandito ka na. Uwa. Ikaw yung kausap ko sa telepono kanina. Ikaw? Imposible. Imposible to. Yunhong, sino siya? Matagal ko na siyang kakilala. Siya yung namatay sa aksidente 2 taon na ang nakalipas. Mukha siyang kambal nung namatay sa aksidente. Paano nangyari yon? Anong nangyayari? Nagbalik ba sa buhay yung patay? Baka hindi naman talaga nakapatay si Lu Yunhong sa aksidente. Imposible yon. Patay na yung tao noon. Nandoon din kapatid ko. Nakita niya yung bangkay. Ang namatay ay si Zhang Xiaoshu. Nakita ko mismo. Ang autopsy na ginawa sa kanya ng mediko legal. Hauran, anong nangyari sa'yo? Masama ba ang pakiramdam mo? Nanay, nataranta siguro si Haoran sa nakakatakot na eksena ng aksidente noon. Lu Yunhong,
Nagdala ka ng isang tao na kaparehong-kapareho ng namatay sa aksidente noon para takutin kami. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Ginagawa ko lang sa inyo ang ginawa ninyo sa akin. Oy, pulis ba ito? Gusto ko magreklamo. Nandito sa amin, ang pumapatay, ang mamamatay tao. Hindi. Lynn Howran, huling pagkakataon na ang ibibigay ko sa'yo. Ikaw mismo ang magsabi ng totoong nangyari noon sa lahat. Huwag kayong lumapit. Huwag kayong lumapit sa akin. Howran, kumalma ka. Noon, malinaw na namatay yung taong nabangga ko. Binobola lang ako ni Lu Yunhong. Alam mo namang duwag ako. Ang aksidente noon, malaki ang naging epekto sa akin. Trauma talaga. Ngayon, may pinahanap ka pang tao para takutin ako. Ano ba talaga ang gusto mo? Kuya Yunhong, ayaw niyang aminin. Wala na akong magagawa. Magiging brutal na ako. Sino ang tumawag ng pulis? Ako ang tumawag. Siya. Ang pumatay. Hindi ako. Hindi ako. Hindi ako. 2 taon na ang nakalipas. Ang kapatid kong kambal ang nabangga mo. Noong panahong yon, nakadapa ako sa palumpong. Nakita kong nakahiga ang kuya ko sa lupa. Ang daming dugo na dumadaloy. Si Kuya Yunhong ang unang nagtakip sa sugat niya. Ikaw pa. Galing sa driver's seat, tumakbo papunta sa passenger seat. Ikaw ang pumatay sa kuya ko. Tapos isinisi mo pa kay Kuya Yunhong. Noong dumating ako sa eksena, siya ang nasa labas. Si Howran ang nasa passenger seat. Passenger seat. Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Xiao Tian? Si Lin Howran ang palihim na pumasok sa passenger seat. Paano nangyari ito? Nanay, Lin Howran nakapatay ng tao isinisi kay Lu Yunhong. Siya na nga ang pumalit sa buhay ni Lu Yunhong at pinasok siya sa bilangguan. Nakilala ni Lu Yunhong siya. Talagang napakamalas niya. Yunhong, hindi ko inakala na napakaraming hirap na dinanas mo sa Lin family sa mga nakaraang taon. Yunhong, huwag kang mag-alala. Lahat ng ito ay ibabalik namin para sa iyo. Hindi ako ang nakapatay ng tao. Lu Yunhong, kung totoo ang sinasabi mo. Bakit hindi mo sinabi 2 taon na ang nakalipas? At ngayon lang sinabi, Oo nga, hindi sinabi 2 taon na ang nakalipas, ngayon lang sinabi, napakakaiba. Tama. Chip. Kung totoo ang sinasabi mo, noon sa korte, bakit hindi mo sinabi ang totoo? Dahil sa aking mga tunay na magulang. Pati kapatid na lalaki. Kapatid na babae. Ano ba ang ginawa ninyo sa akin? kami? Huwag kang matakot. Susuportahan ka rin ng aming pamilya. Nang may nangyari sa kuya ko, ako'y natagpuan ng mga tao at dinala sa ospital. Doon ko lang nalaman na si Kuya Yunhong pala ang nahatulan. Agad akong pumunta sa pamilya Lin upang sabihin sa kanila ang totoo. Ang hindi ko inaasahan. Bilang pamilya ni Kuya Yunhong, ay patuloy nilang ako'y pinipigilan. Pinagbintangan pa akong baliw. At ikinulong ako sa mental hospital. Noong taong iyon, 16 na taong gulang lang ako. Howran, hindi ba't sinabi mo sa akin na may taong laging sumusunod sa iyo? At pinatapos ko siya. Bakit siya ang napunta sa mental hospital? Kuya, hindi ako. Naalala ko na. Sa loob ng 2 taon, 1 beses lang ako kinontak ni Yunhong para sunduin ko ang isang tao sa mental hospital. Now, ikaw pala iyon. Ako nga. Noon, sinabi ni Kuya Yunhong na hindi pa oras at maghintay daw ako sa kanya. At naghintay ako. 2 taon akong naghintay. Kasalanan ko. Kasalanan ko. Kung noon pa sana ako nagtanong ng maigi, hindi ka sana nakulong. How you? Ano ba talaga ang nangyari? Lu Yunhong, kung alam mo ang totoo, bakit hindi mo sinabi sa akin? Kung sinabi mo sa akin ang totoo, hindi ko gagawin ang napakakapal na bagay na ito, lalo na hindi ko sariling kamay na ipapasok ka sa bilangguan. Kung noon ko pa sinabi sa iyo, maniniwala ka ba sa akin? Kung sinabi ko sa inyo ng mas maaga, maniniwala pa rin kayo sa kanya. Lin Howran at hindi sa akin. Kung hindi dahil sa pag-aapi ng pamilyang Lin, kung hindi niyo ako ginamit. Para kontrahin ang pamilyang Lu, sana'y tinulungan ko ang pamilya ninyong Lin at si Lin Howran para mabayaran si Xiao Tian. Ang lahat ng ito ay dahil sa kasalanan ng pamilya ninyong Lin. Sa mga nakaraang taon, ginawa ni Lin Howran ang lahat para baligtarin ang katotohanan at gumawa ng napakaraming kasalanan. Ngayon, malinaw na ang ebidensya. Maaari na ninyong arestuhin siya. Wag.
Bitawan niyo ako. Alam ko, kasalanan ni Hauran ang lahat. Hindi namin sapat na imbestigahan ang nangyari, kaya nasaktan ka. Pwede bang, dahil magkakapamilya tayo, bilang isang pamilya, patawarin mo na si Hauran ngayon? Pwede ba? Tita Lee, matagal na tayong hindi magkakapamilya. Hindi magkakapamilya? Lu Yunhong, wala ka bang konsensya? Oo, nasa loob ka ng bilangguan sa loob ng 2 taon. Pero ang pamilya naming Lin ay gumastos din ng malaki para sa'yo. Ang nawala lang sa'yo ay 2 taon ng kalayaan. Pero hindi ba't namuhay ka pa rin ng buhay mayaman? Anong pinagtatawa mo? Sabi mo, nasa bilangguan ako at namumuhay ng buhay mayaman? Akala mo ba sa bilangguan, inalagaan ako? At kinain ko ng maayos? Hindi ba ganon? Ang pamilya naming Lin ay ang pinakamayaman sa lungsod ng Yun. Paano namin hahayaang maghirap ka sa loob ng bilangguan? Ah, ganun ba? Paano hahayaan na maghirap ako sa bilangguan? Ito, noong bagong dating lang ako sa kulungan. 3 araw akong hindi kumain. Dahil lang sa pag-agawan namin sa kalahating tinapay, ginamit nila ang posporo at tinuhog ang braso ko. At ito, noong 2 taon. Nang gumanti ako, pinatungan nila ako at sinugatan ng pira-pirasong plato. Sabi ng doktor, konting-konti na lang. Ang tendo ng kamay ko ay mapuputol na. At ito, nang nakapagpababa ako ng sentensya dahil sa mabuting asal at malapit ng makalaya, bigla na lang akong pinagtripan nila sa gabi. Ginamit nila ang mga pako na itinago nila ng maaga at tinuhog ang baywang ko. Nabasag ang bato ko. Muntik na akong mamatay sa loob. Ano pa ang gusto ninyong marinig? Sa ilalim ng damit ko? May mas masahol pa. Sek, Chen, imbestigahan mo ito agad. Gusto kong malaman kung paano talaga. Nila pinagmalupitan ng anak ko sa kulungan. Si Yunhong ay ang panganay na anak ng aming pamilyang Lu, isang binatang laking ginhawa at karangyaan. Simula pagkabata, laging mayroon siya ng lahat. Hindi siya nakaranas ng kahit kaunting hirap. Ang pamilya ninyong Lin, ganito ang pagtrato sa sarili ninyong anak. Papangyarihin kong maghirap ang pamilya ninyong Lin. Wenhua, naglagay talaga kami ng pera. Pero bilangguan yon, wala kaming kontrol doon. Ayaw naming mangyari yon. Anak ko rin si Yunhong. Anak mo pa! Kung alam ninyo o hindi, di ko alam. Pero ito, siguradong gusto ito ni Lin Hauran. Talagang hindi ginawa ni Hauran yon. Nitong 2 taon na nasa bilangguan ka, madalas ka pa nga dalawin ni Hauran. Nakalimutan mo na ba? Dalawin ako? Ginawa lang niya yun para makita. Kung gumana ang perang ginastos niya. Kuya, nitong 2 taon, ginawa ko rin to para hindi masaktan ang mga magulang. Kaya ikaw ang pinalit kong makulong. Nitong 2 taon, ako ang nag-alaga sa mga magulang natin. Kahit walang merito, may naitulong naman ako. Kumusta na ang investigasyon? Nalutas na po, Chairman. Sa 2 taon na nasa bilangguan ang binata, ang dahilan kung bakit siya inapi ng ganoon ay may nagbayad para utusan ang iba. Ang taong yun ay si Lin Hauran ng pamilyang Lin. Hindi ko inakala na si 4th Young Master ng pamilyang Lin ay ganitong klaseng tao pala. Napakawalang puso naman nito. Ang ganyang tao ay nangahas pang mag-angkin bilang isang marangal na pamilya. Pinakain at pinalaki siya ng maayos ng pamilyang Lin. Pinakain at pinalaki siya ng maayos. Nais pa niyang patayin ang tunay na anak nito. Ang ganyang tao, talagang napakasama. Lin Hauran. Ayoko lang kayong mawala. Dahil ba sa takot, kaya ganyan kakabalasik? Kuya, sabi mo, ako ang pinakamamahal mong kapatid. Maniniwala ka sa akin, di ba? Ang pinakamalaki mong pagkakamali ay ang kalimutan na si Lu Yunhong ang tunay kong kadugo at kapatid. Pakiusap. Tulungan mo ako. Walang utang na loob. Bulag ako noon nang paniwalaan ko ang mga kasinungalingan mo. Hauran. Mali na mali ka. Hindi mo dapat ginawa yan ng walang pagsasaalang-alang. Sinasaktan si Yunhong. Mali?
Ano ang mali ko? Ang totoo, ang pagdating ni Lu Yunhong ang sumira sa buhay ng bunsong anak ng pamilya Lin. Ginawa akong isang taong walang nagmamahal, isang batang kalye na walang nagmamahal at nag-aalaga. Ma, ang pinakagusto kong gawin sa buhay ko ay manatili sa tabi mo. Manatili sa pamilya Lin. At ngayon, nasabi mo pa ang mga salitang, yan? Bakit hindi ko masasabi ang mga ganyang salita? Ang mali ay kayo. Kayong apat ang nagpalit sa amin ng mali. Dapat kayong magbayad sa akin. Ikaw, taong walang utang na loob, walang kagandahang loob. Ang trato ko sa'yo, mas mabuti pa kaysa sa sarili kong anak. Para sa ikabubuti ko, ako ay isang instrumento lamang ng pamilya Lin para ipagmalaki. Sino ang makapagbibigay ng karangalan sa pamilya Lin? Siya ang paborito mo. Ako ay isang manika lamang. Isang piyesa sa laro. Ikaw, ikaw ang anak na pinag-aruga namin ng maayos sa pamilya Lin. Paano mo nagawa ang napakaraming masamang bagay na ito? Si Yunhong ang tunay naming anak. Yunhong, ikaw talaga ang naapi ngayon. Nasasaktan ang puso ko habang nakikinig. Ganito na lang. Magpakasal na kayo agad ni Lin Yue para maalagaan kanya ng maayos. Nadaya rin ang mga magulang ko ni Lin Haoran. Sana mapatawad mo sila. Natanggap ko na ang paghingi mo ng tawad, pero hindi ko sasabihing okay lang. Ang pagpapakasal natin, hindi ko na rin iisipin. Hindi mo naman siguro tatanggihan ang tungkol sa trabaho? Sulinyo sa susunod na 3 buwan, bubuo ako ng sarili kong kumpanya sa pananaliksik ng artificial intelligence. Mag-ingat ka, baka maagaw ko ang negosyo mo. Dahil kaibigan kita, kaya pinakiusapan ko si nanay na tulungan ka. Sayang, hindi mo pinahalagahan. Hindi ako susuko. Anak, huwag kang malungkot. Hindi bagay si Sulinyue sa'yo. Mayroon pa tayong 8. 8? Nanay, patawarin mo na ako. Anak ko, tara na. Ang ampon ng pamilyang Lu, si Lu Yunhong, ang nagtatag ng AI Tech Group. Ngayong araw ay kumakatawan sa Longguo at nanalo ng International AI Competition. Ayon sa balita, ang grupo sa AI sa pananaliksik ng proyekto ay nakagawa ng malaking pambihirang tagumpay. Ang karangalang ito, dapat ay sa pamilyang Lin. Hindi, si Lu Yunhong yan. Ang mga karangalang ito ay para lamang sa kanya at sa pamilyang Lu.